Dumating na ang paghahari ng Diyos. Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Francisco de Borja. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Nang nakapagpalayas si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao, "Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigiba roon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya't sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung may sandatang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Ngunit kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko. Kapag lumabas sa tao ang maruming espiritu, nagpapalaboy-laboy ito sa mga lugar na walang tubig sa paghahanap ng pahingahan. Ngunit wala siyang natatagpuan at sinasabi niya, "Babalik ako sa inalisan kong tirahan." Pagdating niya, natatagpuan niya ito na nawalisan na at maayos pa. Kaya naghahanap siya at nagsasama ng 7 pang espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. Pumapasok ang mga ito at doon tumitira. Kaya mas masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa dati. Sino ang kinikilala mo na influencer sa'yo? Halimbawa, sa bawat swipe mo sa screen, may kasamang tanong. Bakit sila sumisikat? Ako laging palpak. Pero teka, sino ba ang nagpauso ng sukatan? Ng followers? Ng likes? Kapanalig? Pakainggit yan. Insecurity. Mga influencer na hindi mo alam, bad spirit na pala ang energy. May friend ka na paulit-ulit kang sinasaktan. Sa salita, sa kilos, sa emosyon. Pero, bumabalik ka pa rin. Kasi akala mo yun ang love. Pero ang totoo, takot yan. At worst, nawawala ang self-worth mo. Bad spirit na naman. Kaya ang tanong ko, sino bang sinusundan mo? Yung mundo na laging may filter? O si Lord na ating holy influencer? Siya ang i-follow natin. Lilinisin niya ang cobwebs sa isip natin. Besides, wala siyang sponsored lies. Walang fake advice. Ang content niya, grace, truth, and unconditional love. Kaya ngayon, hamon ko sa iyo na i-unfollow mo na ang inggit, ang loss of self-worth, takot. Huwag mo silang pababalikin pa. One thing more. Hindi mo kailangang maging viral para maging bida. Ang ating Jesus Maestro bilang holy influencer,
ginagawa niya tayong laging mahalaga. Wala tayong dapat patunayan sa Kanya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.